The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jewish crowds, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever, and the bread I will give is my flesh for the life of the world. The Jews quarreled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have the life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats his bread will live forever. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pong pagdating sa Manawag. Mga kapatid, sa isang pag-aaral po o sa isang survey ng PSA, ng Philippine Statistics Authority, ang sabi, 32 to 40% daw po ng income ng Filipino family napupunta daw po sa pagkain. So ibig sabihin po, ang pinakamalaking expense ng isang Filipino family is food. Kaya nga po siguro hindi nakapagtataka, malulusog tayo. Sapagkat napakalaki po ng ginagastos natin sa pagkain. Natatandaan ko po yung sabi ng nanay ko, di bali ng walang masyadong bagong gamit o damit as long as hindi ka salat sa pagkain. Sa bagay, kung titingnan po natin, lahat ng major celebration po sa buhay natin ay talagang may kainan. Pag may birthday, may kainan yan. Pag may anniversary, may kainan yan. In fact, kapag tatanungin mo po yung iilan kung bakit mo dinidelay yung pagpapabinyag o pagpapakasal, ang sagot po ay sapagkat wala pang may hahanda. Para po bang related sa handaan yung kasal o yung binyag? Na hindi pwede magpabinyag at magpakasal kung walang kainan. At hindi lang po yun, no? Ngayon po, kahit paglamay, may kainan. Natatandaan ko po yung sabi ng tito ko, ang sabi niya, isa sa mga dahilan siguro daw po kung bakit may superstition na bawal daw po magdala ng pagkain sa patay, ay sapagkat para matulungan daw po yung nagdadalumhati na hindi malubog sa utang. Sapagkat sigurado pa ako yung nakikilamay ay nakikikain din. At kung yan ay magte-take home pa, magsasharon, imagine mo na matayan ka na. Ang dami mong pang pakakainin. Siguro po, ganun siguro tayo. Nakikita po natin yung halaga ng pagkain sa bawat aspeto ng buhay natin. Nakikita po natin yung kahalaga ng pagkain mismo sa buhay natin. Siguro sa dalawang bagay po, nakikita ko kung bakit ito po ay napakahalaga sa Pilipino. Yung isa yung obvious, sustenance. Sapagkat ang tao, pag tumigil ng kumain, alam po natin yun, malapit na. Kapag tumigil ng kumain, alam natin yun, malapit na yan. Sapagkat alam natin, kung walang pagkain, hindi natin masusustain yung health. Kasi doon natin kinukuha yung nutrients.
na kailangan natin ng katawan natin. At yung pangalawa, yung typical po ito kung bakit po mahilig tayo sa kainan, part ito po ng sharing, ng communion. Kaya ang alam po natin dito, kapag ang pamilya ay kumakain ng sabay-sabay, ayos po yan. Basta walang magti-text, walang magsi-cellphone, ayos po yan. Sapagkat malinaw na yung pagkain ay sharing para sa atin. Kaya nga po, yun yung isang bagay siguro po kung bakit malapit yan sa ating mga Pilipino. Bakit ko po pinag-uusapan ng pagkain? Hindi po sapagkat may ititinda kami mamaya dyan na paluto, no? Hindi po. Simple lamang po. Sapagkat yung selebrasyon po natin sa araw na ito, ang ating Panginoon mismo ay may sabi na ito ay totoong pagkain at totoong inumin. Yung Corpus Christi po, sa tagal ng existence ng simbahan, ito po ang nagsusupport dito. Ito ang nagsusustain. Sapagkat kung wala po ang body and blood of Christ, mahirap po i-sustain ang simbahan natin. Sapagkat dito po nanggagaling ang tunay na lakas ng bawat isa sa atin. Dito po nanggagaling ang tunay na lakas ng simbahan sa celebration na ito. Kaya nga po hindi nakapagtataka kung bakit recently sa isa pong pag-aaral, nakikita po nila, lalo na po sa Western world, napakalaki daw po ng conversion rate pabalik sa Catholic faith. At ang isang pinakamalaking dahilan ay sapagkat po daw sa Eucharist. Nare-realize nila ito yung iniwan ng ating Panginoon para sa atin. At napakalinaw din po na narinig natin yan sa Ebanghelyong ating binasa. Nang sinabi ng Panginoon, I am the bread of life that comes down from heaven. My flesh is through food and my blood is through drink. So madaling sabi po, yung ating sineselebrate dito ay tunay at totoo. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga nakakalungkot mga kapatid, kapag we don't partake of this meal every week, at least once a week. Because if it is the food that sustains us, then we should partake of it. Alam ko po, madalas may mga kadahilanan tayo. May trabaho, Father eh. Hindi pwedeng hindi magtrabaho. Kailangan magkayod, lalo na ngayon sa hirap ng buhay. But we must find time at least once a week to find time to partake of this meal. Marami pong dahilan. Pero dapat na po mas maraming dahilan why we should partake of the Eucharist. Sapagkat ito po yung pagkain na tunay na ibinibigay ng ating Panginoon ng kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Kaya nga hindi nakapagtataka mga kapatid kung bakit every time we say, kapag sinasabi bago natin tanggapin ang komunyon, the body of Christ, ano pong isinasagot natin? Naku, mamaya po siguro ganun din po isasagot nyo sa amin. Katahimikan. Ano po ang sagot? Ano po? Pakisabi nga po sa katabi nyo. Amen. Baka po makalimutan mamaya. Hindi po yan pwedeng palitan ng tango. At hindi po yan palitan ng kung ano man pong klase ng pagtanggap. Kailangan sabihin po natin ng amen. Sapagkat yan po ay pagtanggap ng totoong-totoo ang ibinibigay sa atin na katawan at dugo ng ating Panginoon. Hindi ito simpleng tanda lamang. Ito'y totoo na tinatanggap natin. Kaya nga po, malakas na amen ang kailangan nating sabihin. At mga kapatid, sapagkat ito ang ating Panginoon, hinihiling rin po namin na mamaya sa pagtanggap ng komunyon, tanggapin natin ito po na may pagpapahalaga at respeto. Kung hindi po natin kayang tanggapin sa kamay ng maayos, sa dila na lang po. At least sigurado po tayo na may respetong natanggap natin ito. At kung tatanggapin po natin ito sa kamay, wag mo nating agawin sa pare, no? O sa lay minister.
Madalas po, hindi pa nakakababa ang ating Lord, si Lord sa ating mga kamay. Kinukuha na nung isang kamay. Huwag natin pong agawin. Hayaan po natin na mailagay sa ating mga palad ang ating Panginoon sa pagtanggap ng komunyon. At may malaking kadahilanan po iyan. Sapagkat ang grasya ay tinatanggap, hindi hinahablot. Ang grasya ay tunay na dapat tinatanggap ng maayos at hindi dapat po parang ninanakaw. Kaya nga po hayaan natin na mailagay sa ating mga kamay ang ating Panginoon mamaya sa komunyon. At kung maaari din po sana po, upang po mas malinaw, no, sa pagtanggap ng ating Panginoon mamaya na may kadakilaan at may pagrerespeto, huwag po parehong nakalabas, no? Naka-extend po yung kamay at nakalabas yung dila. Hindi po pwede mag-take home. Hindi po to take away. Ito po ay kailangan matanggap dito mismo. At kaya nga po napakahalaga na pagbigay mismo sa oras ng pagbigay sa atin ng komunyon, napakahalaga po na isubo kaagad natin at kainin. Huwag po nating dadalhin sa ating mga upuan. Sapagkat baka po ma-disregard po natin yung respeto kapag dinala pa natin po yan sa upuan. Napakalaga mga kapatid na maunawaan natin ito. Sapagkat kung ito ang pagkain na bibigay buhay, kung ito ang pinanggagalingan ng lakas ng bawat isa sa atin, kailangan po tanggapin natin ito na may dangal. Kailangan po tanggapin natin ito na may pagpapahalaga. Kailangan tanggapin po natin ito na may pagre-respeto. Kaya nga po, mamaya, ano po ang sasabihin? Marami na po sigurong tulog na kasama ko dito sa simbahan. Ano po ulit ang sasabihin? Ano po? Pakisigaw po sa tenga ng katabi nyo. Sana po, lahat tayo mamaya, kapag tinanggap natin ang Panginoon, masabi natin, Amen. Sapagkat po yan ay pagsabi ng, Yes, I believe, Lord. And yes, I surrender, Lord. Amen.